right, quicken their mortal bodies. If it comes into you, it be so. Now you can say it's so. But if it's be so, this sign shall follows that you see. It quickens your mortal body, it will quicken you. Kaya, mga kapatid, binuhay ang iyong mortal na katawan, pati ikaw ay binuhay. That's right, quicken not only was His resurrection, hindi lang ang pagkabuhay ay sa pagkabuhay na maguli sa kanyang sarili, but for whosoever will, sa ating panahon, kung sino ang magnanasa. To this predestinated seed that laying there. Tayo, yung mga predestinadong binhi dyan, na laying there. Quicken and quickens the mortal body. Kaya hindi lang yung tinatawag na predestinated seed ang mabubuhay. Pag nabuhay yung tinatawag na predestinated seed na nasa ating heart, laying in there, magkakaroon po ito ng manifestation. Magkakaroon ito ng tinatawag na connection sa ating katawan, sa ating physical na katawan. Diba? Pinakita dyan yung mga outward manifestation, outward sign. Diba? Paano mo nalaman ang quickening power na nasa iyo? Because you pray for the sick at sila ay gumaling. Diba? Ang quickening power ay nasa iyo, ikaw ay nakakita ng mga visions and call dead back to life. And that's right, quicken their mortal body. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako na ang quickening power ay makikita sa panlabas. Diba? Hindi lang mananatili sa loob ang quickening power at sasabihin natin, kasi pwede kasi intellectually, ang quickening power ay nasa soul ko na. Soul change na ako. Ako ay finished product na soul change. Pero lalabas yun sa labas. Ang quickening power, mga kapatid, ay aapaw sa labas. Diba? Bubukal sa labas ang manifestation ng quickening power. Ang espiritu na nagbibigay buhay ay lalabas yun sa ating physical. Mortal bodies, diba? It will quicken your mortal body. Amen? If it comes into you, if it be so, now you can say it's so, but if it be so, this sign shall follows that you see. So kung ang quickening power ay nasa iyo na, ang mga tanda ay susunod. Amen? Anong sabi doon sa Mark 16? He that believeth on me, he that is baptized, di ba? Siya na manampalataya at mabautisman ay lalaki pa mga tandang ito. This sign shall follow them that believe. They shall cast out demons. They shall pray for the sick, and they shall be healed. Diba? They will touch, anong tawag dito? A deadly, anong tawag dito? Yung tinatawag na venomous, tawag dito, creature, at sila hindi maaano sa anumang paraan. Diba? Hindi sila malalason. So, merong mga outward, they shall speak with new tongues. Diba? At merong mga outward sign. Can you say amen? Sa book of Joel, anong sabi? Baka inisip nyo, magpe-Pentecostal yata tayo ngayon. Pero may sign. Hindi natin pwedeng i-disregard ang sign. Sa book of Joel, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Yun ang dynamic. Yun ang quickening power. Amen? Your son shall dream dreams. Diba? Yung mga tinatawag na mga bata ay makakapanaginip. Your old men shall see visions. Kaya iba po yung vision sa mga matatanda. Pagdating sa mga bata, mga panaginip. Can you say amen? So meron tinatawag na outward sign sa ating physical. Merong tinatawag na magaganap sa ating buhay. Amen? At sinabi na dyan na magsasalita sila ng mga wika at iba-iba pa mga sign. Ipapatong nilang kanilang mga kamay sa mga may sakit at susunod ang mga tandang ito. Amen? Dahil ang dynamic, mga kapatid, na naganap sa ating soul, aapaw. Mag-o-overflow sa body.
mag-o-overflow sa spirit realm. Mag-o-overflow sa body. Can you say amen? Kaya sa kainitan ng tinatawag na quickening power, ipipreserve ka ng quickening power. Amen? Ikaw ay poproteksyonan ng quickening power. Sabi sa Biblia, kung kayo'y ipagsakdal, huwag kayong matakot sapagkat ako ang magsasalita para sa inyo. That is quickening power. Kung kayo ay dalin sa mga tinatawag na sa mga korte, sa mga hukom, kung kayo'y pag-usigin, kung kayo'y debatihin, ako'y tatayo at magsasalita sa inyo. Sa time ni Brother Branham, 400 ministers sa Chicago meeting, ano pong nangyari? Challenge niya lahat. Amen? Sa pamamagitan ng authority. At walang tumayo kahit isang ministro. Na pinagtatangkan siyang expose, debatihin, pamalian. Can you say amen? Pero dahil siya ay full ng quickening power, siya'y tumayo at silang lahat ay natigilan. Naunahan sila, mga kapatid, lahat eh. Diba? At sila lahat ay natigilan. Sabi niya, paano sila makakatayo? Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa aking panig. Can you say amen? Kaya once na ikaw ay full ng quickening power, merong unusual na magaganap. Merong tinatawag na extraordinary na bagay na magte-take place. Can you say amen? Kagaya ng tinatawag na mga eksena sa Bible na nangyayari rin sa physical. One time, mga kapatid, si Elijah ay hinahunting ng mga Syrian soldier. Hinahunting talaga siya dahil yung kanyang name kumalat na sa buong Syrian at siya yung prophet of God. Siya ay pupunteriyahin para puksain. Can you say amen? So dahil sa grabing anointing ng prophet, yung mga Syrian soldiers na naghahanap sa kanya, hindi siya nakilala. At hindi siya namukaan. At isa pa siya sa napagtanungan, baka nakikilala mo yung sinasabing propeta na si Elisha. Hindi siya na-recognize. Nag-transform siya dahil sa quickening power. Lumampas yung tinatawag na mga sundalo at hindi siya nakita. Can you say amen? At isa ron, mga kapatid, dumating din kay Eliseo yung kalagayan, natakot siya dahil napakaraming humuhuli at lulusob para kunin si Elijah. Pero hindi niya banaanagan ng kaunting pagkatakot at pag-aalala si Elijah kahit konti. Ayan na, mga Syriano, hindi pa rin siya nababalisa. So sabing gano'n ni Eliseo, bakit di ka nababalisa? Paano ako mababalisa? Ang buong burol na ito at bundok na ito ay napapalibutan ng anghel ng Diyos. Pero hindi ko nakikita. Ay pag wala kang quickening power, ang mga bagay na makalangit ay hindi mo makikita. Kaya nanalangin si Elijah para makita ni Eliseo ang mga bagay na nakikita ni Elijah. At sa pamamagitan ng panalangin, tumambad kay Eliseo ang laksalaksang anghel sa kanilang palibot na may flaming sword ang bawat isa. My Lord and my God, sabi ni Elisha, kaya pala ganyan ang faith mo, kaya pala hindi ka nagkaroon ng katiting na takot. Grabe pala, ang hukbo ng Diyos pala ay nasa ating side. Can you say amen? Yun ang ginagawa ng quickening power. Yun ang tinatawag na manifestation ng quickening power sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya sa huling panahon na ito, mga kapatid, kung ang word ay nasa atin, kung ang revelation ay nasa atin, mag-iiwan ito ng tinatawag na bakas ng testimony. Diba? Mag-iiwan ito ng tinatawag na manifestation sa flesh. Diba? Na ang fullness nasa iyo. Diba? Can you say amen? Ang fullness nga nasa iyo. Pero ang holiness naman wala sa iyo. Kalaki po, mga kapatid, ang tinatawag na word. Dahil word on top of word, magmamaterialize ang tinatawag na talento, ang kaalaman, ang knowledge, di ba?
ang information magmamaterialize, mga kapatid, sa ating buhay. Si Solomon, na tinatawag na man of wisdom, na tinatawag na manifestation ng Diyos sa form ng wisdom, na nasa flesh, si Solomon, God in flesh, sa pamamagitan ng wisdom, ay napabalita ang fame niya sa buong mundo. Eh may isang bride na kailangan mag-obserba. You say amen? Yung isang babae. Alimutan ko yung ang pangalan nito. Isang Sheba, Queen of Sheba. Sabi, hindi sapat sa akin na nababalitaan ko lang na may ganyang tao sa lupa, na bumabasa ng puso at isip. Hindi ako kontento sa mga saying at hearing. Gusto kong makadalo sa kanyang campaign, sa kanyang meeting. So nag-travel ang Queen of Sheba, kahit kalahati ng mundo tinravel niya, just to hear and see the wisdom of Solomon. Kasi hindi siya kontento sa mga bali-balita lang. Si Queen of Sheba, to see is to believe. Can you say amen? Kaya nagsikap siya makarating at ma-meet personally si Solomon. At sumasamba pa lang siya doon sa bahay ng Panginoon, na pinangangasiwaan ni Solomon, ay manghang-mangha na siya sa kanyang nakikita. Nakita niya ang portals, nakita niya ang orders, nakita niya ang tinatawag na mga kasangkapan, nakita niya ang mga tinatawag na kaayusan sa templo, nakita niya ang manifestation ng karunungan ng isang tao, di ba? At lalo na nang ito'y kanyang makausap. Sabi sa Biblia, nawalan siya ng ulirat. Di ba? Na-slain. Can you say amen? Dahil sa word of wisdom, na-slain, mga kapatid, ang isang tao. Dahil ang kanyang naririnig ay totoo. Di ba? Na ang kanyang dating naririnig, ngayon ay kanyang nakikita at nahawakan. Amen. Oh, glory to God. May manifestation pala talaga. Kaya mga kapatid, kung nabuhay lang tayo sa time ni Barbanam, maaring nakadalo tayo sa isang kampanya na dinidiscern isa-isa yung tao. Sa prayer line, hinahawakan sa kamay at nagbabibrate at malalaman ang sakit at pangalan ng isang tao. Hindi ka ba ma-slain nun? Diba? O sino pa nakarinig sa videotape, nakapanood? Sa videotape pa lang, mga kapatid, ay mararamdaman mo na yung anointing. Diba? Na very strong. Pag pinapakinggan mo pa lang, yung deep call it to the deep, yung operation ng tinatawag na quickening power ay maiiyak ka. Pag hindi ka naiyak, maaaring hindi ka seed. Diba? Bakit kailangan maiyak ka? Dahil presence ng Diyos yun. The unfailing presence, tape lang. Mararamdaman mo na yung quickening power na nagaganap sa kanila noon, ay nararamdaman din natin ngayon. Dito po, mga kapatid, ay dapat po maramdaman natin ang quickening power. Hindi lang ang salita ay pasok dito, lalabas doon. Pag tinanong, ano ang preaching ni pastor? Ano nga ba yun? Nakakalimutan ko na. So sabi sa Biblia, at ang Holy Spirit ay magbibigay sa iyo ng remembrance. Ituturo niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo makalimutan. Kaya mga kapatid, ang message na yun ay babakat sa iyong puso, sa iyong pag-iisip, magmamaterialize yun, at yun ay magiging flesh. Ang bawat message ay magmamanifest dito sa flesh. Magmamaterialize. Ang quickening power, mga kapatid, ay magkakaroon ng tinatawag na manifestation. One time, di ba si Elijah nagpe-preach? Preach. Of course, na-stored sa kanyang body ang quickening power. Maaring may mga critics siya, sabi nila marahil, kala ko ba quickening power yan? Ba't namatay sa sakit? Si Eliseo, namatay sa sakit. Pero kinakailangan ilibing na ang may sakit na bangkay na katawan. Binuhat. Diba? Siyempre yon, parang noong unang panahon, pag mahirap ka lang, buhat lang yon. Walang karo.
Habang nagbubuhat, sa bandang unahan may sumigaw, "Oh, ang mga Siryano! Magsipagtago tayo!" Binitawan yung bangkay, mga kapatid, ng isang tao na nililibing. Isang tao pala na nililibing. Diba? At napadaan sila sa puntod ni Eliseo. Yung puntod, ilang years na nandun. Pagbagsak ng bangkay, sabi sa Biblia, doon sa puntod ni Eliseo, hindi pala si Eliseo yung ililibing, nalibing na, maglilibing ang mga Israelita, natakot sa mga Siryano, nabitawan yung bangkay. Siyempre, buhat sa ataol, pagbagsak nun, labas yung bangkay sa ataol. Sabay napahawak doon sa puntod ni Eliseo. Nabuhay, mga kapatid. Tumayo yung bangkay, tumakbong kasama nila kasi walang imbalsamo sa panahon na yon. "Uy, hintayin niyo ako!" Diba? Ano po yung kakatwa? Lalong bumilis yung takbo ng mga tao dahil, diba? Bangkay na yung mamahabol eh. "Uy, hintayin niyo ako!" May mga bulak pa sa ilong yun. Ano po senaryo yung nakita natin? Quickening power. Na-stored sa bading namatay sa sakit. Body ng propeta, namatay sa sakit. Pero nang mahawakan ito ng isang bangkay, nabuhay. Mga kapatid, ito po ang latest na news. Yung time ni Barbanam, meron dong mga minister, nag-picture taking doon sa puntod ni Barbanam. Ang puntod niya, siyempre, may parang pyramid. Diba? 3 shot yata. Andun sila, smile. Siya pa. Na ma-develop yung film, mga kapatid, nagkaroon ng tinatawag na anyong kalapati. Pillars of fire, pillars of cloud ng anyong kalapati. Binuo lahat ng tinatawag na na picture ng pillars of cloud, pinagdikit-dikit, form ng tinatawag na Hoffman Head of Christ. So yung anointing nandun pa sa puntod. Can you say amen? Kagaya din kay Elijah. Can you say amen? The works that I do, you shall do also, sabi ni Jesus Christ. And greater things than this shall you do, because I will go to the Father. Can you say amen? Kaya dumating ang time, mga kapatid, sa kanyang ministry, yung mga damit na ginamit niya, ginupit-gupit na. Pag may prayer request do sa mga sakit, yung mga telang yun inilalagay sa prayer request at gumagaling. Huwag ka nang lumayo, mga kapatid, doon sa tinatawag na Sunset Mountain, nang ang Panginoon ay magsulat doon sa Eagle Rock. Yung bato, sinulatan niya Eagle Rock. Pinuntahan ng mga tao yung vision at nakita nila yung bato, may nakaukit na Eagle Rock. Mga tao po, matindi, talagang panatiko. Kinuha yung mga bato, sininsil, ginawang souvenir. Pag may sakit, nilalagay yung bato na yun, gumagaling. Diba? May anointing pa rin na na-stored. Dahil doon sa faith pa rin ng mga tao. Can you say amen? Sa time ni Paul, mga panyo. Diba? Nilayans ni Paul, pinamigay sa mga tao, gumaling ang mga tao. So, naniniwala po ako, mga kapatid, na ang message ay may quickening power. Hindi pwedeng pagsalitaan ng masama. Ilan na po, mga kapatid, yung binaon, 6 feet below the ground, na nakumalaban sa mensahe. Diba? Dahil may anointing ang mensahe. Mahirap mong tinatawag na bungguin, mga kapatid, yung anointing ng mensahe. Sabi nga, hindi lang ang mensahe, pati yung pinahiran. That's not my anointed. Can you say amen? Hallelujah. Kaya naniniwala po ako, mga kapatid, doon sa tinatawag na quickening power. Sa time ni Paul, full of quickening power si Paul. Sa haba ng pangangaral. Kasi kung walang quickening power, hihinto ka na kagad. Tapos na ang sermon. Pero dahil sa quickening power, humaba ang sermon ng ilang oras. Siguro 8 oras yun o 10 oras. Sa haba ng pangangaral, si Eutychus nahulog dahil natulog 2nd floor. Sigawan ng mga si Eutychus, plakda.
Sabi ng mga tao, uy, patay. Wala ng pulso. Bumaba ang preacher, full of quickening power. Eutychus, gumising ka. Sa pangalan ng Panginoong, tumayo si Eutychus. Di ba? May word sa kanilang mga bibig. Merong word of life. Ibinalik yung buhay doon sa taong wala na. Di ba? Dahil ang message ay may quickening power. Sa time ni Barbanam, ilang patay ang nabuhay? 7. Pera pa yung hindi recorded. Can you say amen? Kaya, I believe with all my heart na under ng third pool, pwede tayo mag-speak ng mga bagay-bagay at magka-come to pass if you have faith. Can you say amen? Walang pinagkaiba sa almond tree sa time ni Aaron. Yung putol na almond tree, almond rod, na-stored sa presence ang quickening power sa mercy seat, umusbong sumariwa at nagkaroon ng dahon na mulaklak. Hindi nakasayad sa lupa yon. Diba? Dumaiti lang sa presensya ng ating Panginoon. Ganun lang kasimple. Diba? Kaya may budded rod, hawak-hawak lagi ni Aaron yon. Yun ang patotoo, mga kapatid, ng quickening power na na-stored doon sa presensya ng ating Panginoon. Yung ark na pinaglagyan ng tinatawag na rod, pinaglagyan ng tinatawag na 2 tables of stone, pinaglagyan ng tinatawag na mga bagay-bagay doon, na mga ng tinatawag na pot of manna. Yung ark na yon, mga kapatid, ay nasa langit na. Pero yung ark na yon ay ibinalik sa atin. Hindi sa form ng kaban o baul, kundi sa form ng message. Yung ark na nasa langit, yung mercy seat, pinreach ni Barbanam, the mercy seat is in the heart of the bride right now. Nasaan ang luklukan ng awa daw ngayon? Wala na sa langit. Nasa puso ng bride. Diba? Kaya kung ma-recognize mo ang isang bride, ipanalangin ka ng isang bride, mapalad ka. Diba? May luklukan doon ng awa. Ang mercy seat ay mercy and judgment. Diba? Pag ginrip mo rin yung tinatawag na Diyos, yung presensya ng Diyos, sa mercy seat, judgment will come. Mercy and judgment sa ating kapanahunan. At yun po yung tinatawag na quickening power. Diba? Example ko sa inyo, hindi lang puro buhay ang nangyayari, may patay din. Sa time ni Ananias and Sapphira, si Paul, si Peter ay full of quickening power. Nagsalita ang Holy Ghost na ang lahat ng kanilang mapapagbilhan sa lahat ng kanilang i-offer sa Panginoon ay ibibigay lahat sa Panginoon. Si Ananias at si Sapphira na mag-asawa ay nag-isip. Ano to? Paano naman tayo? Itinabi ang mga bahagi at ang ibinigay ay ang mga bahagi. Nang ilapag sa paanan ng mga apostoles, sabi nila Peter, ano ito na inyong ginawa? Nang Panginoon ay inyong ginawaan ng hindi tama. Nangatwiran pa lang si Ananias, patay. Sumunod ang asawa na nasa labas, magsasalita pa uli, patay. Kaya under ng tinatawag na quickening power, meron ding life and death. Under ng third pool, merong life and death. Sapagat ang bride ay nakare-recognize ng truth. Nakare-recognize siya ng tinatawag na kapahamakan o buhay. Can you say amen? At time ni Barbanam, full of quickening power, habang nagpipreach siya, merong Church of Christ na kung sa'y nagsalita sa kanya, nagpasa ng prayer request, nilagay ang sangkatutak na sakit, nilampasan. At sabi ng Church of Christ, kita nyo na, hindi alam ng taong yan ang aking mga sakit. At hindi niya kayang ipanalangin at pagalingin. Sabi ng propeta, dahil ang Panginoon at ang Espiritu Santo ang iyong pinusong, sa oras na ito, ang lahat ng sinulat mo ay nasa iyo ng lahat. Nilamig. Diba? At ang taong yon, mga kapatid, ay na-ospital. Nang siya'y in-examine, lahat ng nilagay niyang sakit, yun ang kanyang ikinamatay.
Yun sa amen? Dahil ang pinusong niya ang Espiritu Santo. Diba? Kaya ang bride ay full of quickening power. Hallelujah. Kaya sa panahon na ito, life and death is in the hands of the bride. Kaya kailangan maging maingat tayo sa pagbibigay nito. Diba? Huwag maging judgmental sa ating mga loved ones. Kundi grace sa ating mga mahal sa buhay. Dahil pag nabitawan po natin ang hatol, at kung ikaw ay full of quickening power, yun na yun. I believe ang bride, kung siya ay full of quickening power, at loved ones niya ang nakataya, diba? Ang ibibigay niya ay mercy and grace. And you say amen? Kung loved ones mo, ipapadama ng Diyos sa iyon na sila ay seed, na sila ay part. Diba? Kaya ibibigay mo ang message of grace. Kasi pwede kasi ang mensahe gawin mong panaksak. Diba? Lalo sa kagalit mo. Diba? Ano ang bibitawan mong mga talata pagkagalit mo ang kausap mo? Galatia 5:19. Hatol lahat yun, di ba? Ano pa mga kapatid? Mga pananakit na mga pananalita ang bibitawan mo kapag gusto mong humatol. Pero kapag ikay nilid ng Diyos sa biyaya, ang mga ibibigay mong mga pananalita ay habag. Di ba? At mercy and grace. Dito sa full of quickening power, ang Diyos pala, kung ating mamimit personally, ay sobrang mahabagin. Grabing habag at awa niya sa lahat ng binhi. Diba? Kung maaari, walang malalaglag sa kanyang mga kamay. Sa lahat ng kanyang mga hinirang at pinili. Ganon ang pagmamalasakit ng ating Ama sa lahat ng bride. Pero doon sa mga hindi bahagi, ano sasabihin na ating Panginoon? Gawin mo na. Diba? Gawin mo na ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Diba? Ano pa mga binibitawan ni Lord? Ang hindi sa akin, diba, ay hindi gumagawa sa akin. So, diba, may panghatol din siyang mga pananalita. Nakahanda na ang palakol sa mga punong hindi nagbubunga. So, makita natin, wala siyang grace, mga kapatid, sa wicked. Wala siyang mercy sa mga hypocrite at reprobates. Pero pagdating sa bride, ay grabing habag niya. Diba? Grabing biyaya at pangunawang binibigay niya sa bride. Amen. Sapagkat ito ay bahagi niya. Ang bride ay bahagi ng ating Panginoon. Ay sabi rin, and the Spirit quicken their fellowship together with God. In every gathering, in every fellowship, amen, ang Holy Spirit din ang nagkuquicken sa bawat pagtitipon. Till they were so quickened into the presence of God, until when a person died, and the soul had gone up, it called him back to life again. Amen. Oh, glory. Feeling religious. The same din sa Book of Acts, habang sila'y nagpupuri, meron tinatawag na mga cloven tongues. Dumapo sa bawat isa sa kanila. Para mga dilang apoy. Umiikot at lumagpak sa kanilang mga ulo. Yun ang presence of God. Can you say amen? Yun ay quickening power. So, ang bawat isang bride, that's right, quicken not only was His resurrection for Himself, but for whosoever will, to this predestinated seed that's laying there. Kaya sa bawat person na narito ngayong gabi at meron kang predestinated seed dyan, laying in there, isa ka sa makukwikin. Isa ka na sa magmamaterialize. Isa ka sa tinatawag na matatransform. Amen sa kanyang salita. Dahil sabi sa message, non-seed, there is nothing to quicken. Lalawit na lang ang dila ng nangangaral. Yung uwak, puputi ng balahibo, walang makikitang pagbabago sa iyo. Pero kung ikaw ay bride, at ang seed laying in there, amen, and whosoever willing to receive, willing to accept, di ba?
The quickening power ay itatransform ni Lord into its likeness. Can you say amen? Kung predestinated seed ka, naka-ordain ka sa Kanya, itatransform Kanya into its likeness. Mamamatay ka sa iyong lumang pagkatao. Kaya sinabi ng mga talata, tayo'y patay na. At hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. I am crucified with Christ, nevertheless I live yet, not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay full ng quickening power, hindi na tayong nabubuhay sa laman. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi na ikaw ang gumagawa nun. Can you say amen? Kundi ang kasalanang nakatira pa sa laman. Hindi na ikaw ang gumagawa nun. Nabubuhay ka na sa pananampalataya ng anak ng Diyos na umibig sa atin. Eh hindi mo natitignan ang mga shortcomings, ang mga weaknesses na yan. Hindi ka na magpapadala dyan, mga kapatid, dahil hindi na ikaw ang tumitira dyan eh. Di ba? Kundi ang kasalanang tumitira din sa iyong katawan. Sa iyong katawan may dalawang tumitira, at ang isa ay quickening power, at ang isa ang kasalanang nasa ating laman. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, pinako tayong kasama niya. At ang ating mga patuto ay ang pananampalataya na sa anak ng Diyos. Can you say amen? Pwedeng, kung ikay full of quickening power, yung bulsa mong butas at walang kalaman-laman, pwede niyang punuin, mga kapatid, ng pera. Naniwala ba kayo ron? Diba? Pwede yung wallet mo na ilang baligtad mo ng baligtad ang gawin mo. Sa time ng pangangailangan, pwede kang may makita diyang 1,000 nakaipit at nakatago. Pwede yun, mga kapatid. Dahil sa tinatawag na pool of quickening power, walang imposible sa Diyos. Meron tinatawag na outward sign, material sign, will follow. Diba? Sa grabing pangahawakan ni Sister Hattie sa mensahe, hindi siya panatiko grabing pananalig niya sa message, grabing pagtanggap niya sa revelation na pinipreach ni Brother Branham, at pinipreach na doon yung message na speaking words into existence. Kahit nagluluto siya, sumisigaw siya, nag-aanda sa kusi, I believe that, Brother Branham. Yung mga kaharap niya, walang amen. Yung nasa kusinang si sister, ang nagre-response, I believe that, Brother Branham. Ano pong nangyari, mga kapatid, doon sa mensahe? Dahil full of quickening power, ang propeta, halika rito, Sister Hattie. Nalugod mo ang Diyos sa iyong testimony. Dito ka sa harap. Kung anong desire ng iyong heart, ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Ora mismo ngayon din. Salitain mo. Mga kapatid, yung pong tinatawag na bagay na yon, kung ano man ang salitay niya, mangyayari. Dahil yon, mga kapatid, ay authority. Yun ay quickening power. Can you say amen? Kung yung salitay niyang yumaman siya, yayaman si Sister Hattie. Diba? Kasi hindi po mahirap sa Diyos, mga kapatid, yung mga blessing, material. Hindi po mahirap sa Diyos yung healing, yung lumpo, lumakad. Ang pinakamabigat sa lahat, mga kapatid, ay ang tinatawag na redemption. Kaya ginawa ng Diyos yun para kay Sister Hattie, I want the redemption, the salvation of my sons. Right now, Brother Branham. Iyakan, mga kapatid, yung kanyang mga anak. Thus said the Lord, binigay na sa iyo ng Panginoon ang iyong nasa. Can you say, pag na-please mo ang Diyos sa mensaheng ito, nalugod mo ang Diyos, lulugudin ka rin niya sa mga biyaya. Bibigyan ka rin niya ng kaluguran sa mga pagpapala. Bibigyan ka rin niya ng comfort sa mga material things. Can you say amen? Pag na-please mo ang Diyos sa mensaheng ito, yung obedience, yung faithfulness, yung binabakbakan ka na, sobra mo naman kapag kapanati ko dyan sa church na yan. Sobra naman pagsunod mo. Ang Diyos na nakarinig at nakakakita sa iyo ay i-honor niya ang desire ng iyong heart one of this day. Can you say amen? Dahil walang imposible po, mga kapatid, sa Panginoon. Amen. Naglilingkod tayo sa mensaheng ito, may kapangyarihan na mensahe na i-bless tayo. Yan po ang faith ko.
May kapangyarihan, mga kapatid, ang mensahe na to na sinasabi nating fullness, full word, ito ay full of quickening power. Diba? Na ang needs natin at desire ng ating heart ay ibibigay niya sa atin sa takdang panahon. Kailangan mong maintay yung takdang panahon. Kailangan ma-reveal sa iyo yung takdang panahon. So in short, mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang quickening power pala din ang nagbibigay sa atin ng obedience sa message. Diba? Pag napansin mo, wala ka pang obedience, ang iba meron na, wala ka pang quickening power. Dahil ang quickening power ang magbibigay siya ng obedience to the word. Mga labons natin na mga bata-bata at mga pahapay-hapay pa, wala pa doon ang quickening power. Wala pa doon ang obedience. Pero sabi sa message, pag dumating sa atin ang quickening power, bibigyan tayo ng full obedience to the word. Ano ang mangyayari doon? Entitled us to the token. Our full and complete obedience to the word entitled us. Diba? To God's token. Kaya pag may token ka na, lahat pwede ka na pumasok. Can you say amen? Meron ka na tinatawag na passes. May passes ka na sa eternity. May passes ka na sa mga promises niya. May passes ka na sa mga healing. May passes ka na sa lahat ng mga glorious promises ng Diyos in these last days. Can you say amen? Ang quickening power ang magbibigay din sa atin ng understanding. Diba? Pag namumurol ang ating mga pag-iisip sa pagtalima at pag-unawa sa salita ng Diyos, ang quickening power ang magbubukas ng ating understanding. Sometimes walang obedience sapagat walang clear understanding. Walang pagsunod dahil walang maliwanag na kaunawaan. Pero kapag bumukas ang maliwanag na kaunawaan, magaganap ang isang malalim na pagsunod at pagtugon. Amen. Kaya sa paglilingkod natin ngayon, hallelujah, ang full obedience, makita mo sa ilang individual, yun ang token. Diba? May mga iba na individual, wala pang full obedience. Wala pang headship sa word. Can you say amen? Pag wala ka pang headship sa word, pwede mo pang iset aside ang word of God. Pwede na may pagpabukas yan. Okay sa makalawa. Okay sa makatlong araw. Pero ang bride na mayroong full obedience to the word, ngayon na. Pag sinabi ng Panginoon, ngayon na, hindi na siya pag-iintayin. Ngayon na yun. Dahil meron siyang full obedience to the word. Ang quickening power, ang magkuquicken din sa atin upang pasunurin ang ating mga katawan sa pagtalima sa mensahe, sa pamumuhay na may kabanalan, sa pagkatakot sa banal na salita ng ating Panginoon. Quickening power pa rin yun. Malawak po ang subject na ito. May mga anghel, may mga cherubim sa langit. Nasa presence of God, nasa altar. Pag nasa altar, full of quickening power. Anong nakita nyo doon sa tatlong cherubim? Ang isang cherubim nagtatakip ng kanyang mukha. Ayun siya, amen? Yan ang tinatawag na nagbibigay ng reverence sa presensya ng makapangyarihang Diyos. Sa mensaheng ito, tatakpan mo ang sarili mo para ang kaluwalhatian ng Diyos ang mataas. Kung maaari, itago mo na ang sarili mo. Ang Diyos lang ang makilala at hindi ikaw. Yun ang presensya ng cherubim. Yung isang cherubim, hindi napapagod. Sino po sa atin napapagod na magsimba? Napapagod ng mag-awit, magsakripisyo. Yung cherubim, hindi tumitigil sa pagkampay ng kanyang pakpak. Hindi tumitigil, mga kapatid, sa pagkampay. Sabi ni Barbanam, yun ay services. Paano niya ititigil yun? Siya ay full of quickening power. Siya ay nasa presensya ng Diyos. Pag nasa presensya ka ng Diyos, gagawa ka ng gagawa. Hindi ka hihinto, hindi ka magiging idle. Yung idle, tigil. Walang inspirasyon. Bakit di ka pumasok? Tinatamad ako eh.
nananakit ang aking mga kasukasuhan. Tsaka puro problema. Walang inspirasyon. Pero kapag may inspirasyon, mga kapatid, sisipagin ka. Tama? Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, yung kerubim, walang tigil sa kakakampay. Yung isa, yung panglas na kerubim, tinatakpan ng kanyang mga paa. Yun ay sign ng humility. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, lalo kang nagiging humble. Dahil the way up is the way down. Can you say amen? Hallelujah. Pag ikaw ay nagpapakababa, lalo mong nararating ang dakong kataasan. Diba? Kaya dito po, pababaan. Sa mundo, pataasan. Dito sa message, pababaan. At kung sino yung pinakamababa, yun ang great. Sino sa atin ang pinakamababa? Sa kalagayan sa buhay, sa kalagayan sa tinatawag na posisyon. Pinakita ba kayo mga brother dito na pinakamababa sa ating kalagitnaan? Siya ang pinaka-great sa sight ng Diyos. Sabihin mo na, ang pinakamababang posisyon dito sa atin ay janitor. Andiyan ba si Brother Boyet? Si Brother Boyet ang pinaka-great in God's sight. Hindi siya nililift up kong kapatid. Pinakamababang posisyon, sino pong magpapaiwan, sino pong magtitiis, magwawalis-walis, maglilinis-linis. Diba? Tatanggap ng konting love gift, maipamasahe lang, para maiayos ang simbahan. Diba? Yun ang pinaka-great. Yung pinakamababang kalagayan sa ating kalagitnaan, yun ang pinaka-great in God's sight. Can you say amen? Kaya the way up is the way down. Meron ka, insured ka na, Brother Boy. Nakasiguro. Can you say amen? Kaya ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kung tayo ay full of quickening power, matututuan natin na lakaran, ipamuhay, ang bawat salitang ito na inihayag ng Diyos para sa atin. Diba? Ay hindi po ako naniniwala, mga kapatid, na spirit-filled ka, full of the Holy Ghost, and at the same time, may disobedience ka sa Word. May something wrong. Diba? Ang quickening power ang magbibigay sa iyo ng full obedience to the Word. Can you say amen? Pag nasa iyo ang full obedience to the Word, nasa iyo ang full authority. Pag nasa iyo yung full authority, pati diablo nanginginig. Brad, huwag mo naman kaming pansinin dito. Diba? Sabihin ng diablo, nandito na nga lang kami, nananahimik. Dahil pag nirebuke mo yun, aalis yun, masasawa yun. Diba? Yung grabe pong anointing. Hallelujah. Daanan lang ng anino ng mga alagad, gumagaling. Diba? At nagkukulang po tayo ron. Minsan, magsusugod pa tayo sa ospital bago gumaling. Diba? Minsan, talagang antibiotic pa bago gumaling. Okay din yan. Yan ay God's way din ng Diyos yan para sa healing. Pero merong pinakamadaling lunas na itinuro ang Diyos sa atin. Pray without ceasing. Yun yung direkta. Ang healing, mga kapatid, ay direktang kilos ng Diyos sa pagpapagaling. Ang doktor ay mga channel. Medicine ay mga channel. Gumagamit din ang Diyos niyan. Sa Old Testament, merong balm in Gilead. Ang mga prophet, kukuha ng mga kung ano-anong dahon. Itatapal, ipapahid yan, ia-anoint yan ng oil. Gumagaling din sila. Maraming kapamaraanan din ng Diyos. Pero ang healing sa pamamagitan ng spoken word ay direct act ng Diyos para sa iyong kagalingan. Can you say amen? Sinambit mo lang. Yon, dininig ang iyong mga pangailangan. Kaya ang quickening power, pag na-stored, mga kapatid, sa ating katawan, hallelujah, grabe po. Di ba na-mention kayo one time, si Pastor Pardillo yata ito nagkwento o ako. Ewan ko kung saan experience to. Sila rin yata. Naglalakad sila. May holdupper. Sila ang pupuntiryahin. Nawala daw sila, hindi nakita ng holdupper. Saan eh? Di ba?
Tapos, meron pa isang istorya. Ewan ko kung si Pardillo to o ako. Hindi ko na matandaan. Sa kanila rin yata ito na experience. Full of quickening power. Pag full of the Holy Spirit ka, mga kapatid, meron daw isang bading sa bus. Alam mo naman, mistisuhin si Pardillo. Ang kabataan. Diba? Mapula-pula ang balat. Natipuhan ng baka. Ito, kami ganun. Type ko to. Lalapit daw sa kanya. Pag upo daw, napaso. Napaso, mga kapatid, yung demon. Demon po yun eh. Diba? Napaso siya, apo yun eh. Diba? Hindi po pwede, mga kapatid, ang demonyo dumikit doon sa pillars of fire. Alis. Grabe naman tao to, sabi daw ng baka. Parang apoy ang katawan. Napaso. Kasi kay full ng quickening power, mga kapatid, iingatan ka rin ng Diyos. Kanya sa amin, bubulagin niya ang iyong mga kaaway. Di ba? Para hindi kayo galawin. Para hindi kayo salingin. Full of quickening power. Laging merong refuge na gagawin ng Diyos para sa ating buhay. Di ba? Kayang bulagin ng Diyos ang inyong mga kaaway at hindi kayo magalaw kahit sa kalingkingan. Napakaraming istorya, mga kapatid, pagdating sa quickening power. Can you say amen? Hallelujah. I believe with all my heart na ang quickening power ngayon sa atin ay ang message. Pag inopen mo ang heart mo, sa revelation na to, tinanggap mo ang fullness nito na walang pagdududa, nag-materialize sa iyo ang mensahe na to, magkakaroon ka ng full obedience to the word. Pag dumating ang full obedience to the word, yun ang sign na ang token ay nasa iyo. Ang quickening power ay nasa iyo. Every time you pray, nandyan siya, mararamdaman mo ang presence niya. And you say, amen, mangungusap siya sa iyo. Pwedeng word of knowledge, pwedeng vision, pwedeng dreams, o pwede rin sa pulpito, direkta kang nakakaunawa. Direkta kang nakakatanggap ng diretsong mensahe sa Diyos. Sa tinig, mga kapatid, ng preaching. Wala kang dreams, wala kang vision, pero nakakaunawa ka sa pinipreach. Nasasapo mo. 100% yung mensahe. And you say amen? Walang butil na nalalaglag doon. Quickening power din yun. Diba? Na lahat sinisinop mong salitang pinipreach sa iyong araw. Lahat ng nire-reveal na mensahe, kinukuha mo at ini-stored mo sa heart mo. Quickening power din yun. Na nagbibigay sa iyo, mga kapatid, ng kaunawaan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya purihin na ating Panginoon ng Holy Ghost ngayon, mga kapatid, ay nasa bride. Amen. Sabi ni Barbanam, ang Holy Ghost ay nasa form na ng bride. Hindi na yon tinatawag na Holy Ghost, God above us. Ang Holy Ghost, mga kapatid, in us. Nakuha nyo, mga kapatid, yun ang message, yun ang word. Yun ang revelation. Yun ang dynamic na nasa atin. Mechanics and dynamics. Pinagkaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid, ang combine. Amen. Pag nasa iyo ang dynamics, nasa iyo ang mechanics, complete ka. Makakapag-operate sa iyo ang salita ng Diyos. Ang mga tinatawag na mensahe ng Diyos sa ating araw. Kaya tayo, mga kapatid, ang pinananahanan ng dynamics, ang ating body. Sa aking closing, ito ang last quote na aking babasahin sa Q&A. So, potentially, it's in here. Yun din ba ang pananaw nyo? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, wala pa. Wala pa ang quickening power. Sabi sa message, potentially, it's in here. Pag sinabing potentially, may pinanghahawakan ka na, positibo. Dahil potentially, nandyan na yan. And what is it? The word promised before the foundation of the world. Ang word promise ba, pinipreach na ngayon sa atin? Yes. Ang word for today ba, ay pinipreach na sa ating church? Yes. So potentially, potentially it's in here now. Amen? Eh sabing ganon, the word promised before the foundation of the world, and around there, this only reflects the negative.
that will reflect the positive. See? And the same thing, the translation of the bride will be the same thing. The word that's in you, the body will materialize around that word, and the same thing did by Sarah. So, kung kailangan, importante talaga, ikaw ay tumanggap ng salita. Dalang salita ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa atin. Ang mga mensahe na iyong tinanggap sa iyong puso, ang mga revelation, yung promised word, before the foundation of the world ay nasa iyo, na-stored yan sa heart mo. One of this day, ay magmamaterialize ang body mo around that word. Yun ang body change. Ang mga mensahe ay nagmaterialize sa iyong body. Kagaya din na nangyari kay Sarah. First yan ay information. First yan ay mechanics. Diba? Nag-start, mga kapatid, yan sa mechanics. Nag-start yan sa doctrine. Nag-start yan sa teaching. Serpent seed, Godhead, water baptism, diba? Prophet, predestination, eternal security. Nag-start yan sa doctrine. Nag-start yan sa information. Then habang tumatagal ang oras at panahon, it's getting stronger every day. The same din ang promise kay Sarah. Ang sabi kay Sarah, Sarah, magkakaanak ka. Sabi ni Sarah, bira, I'm 80 years old. I'm 65 years old. My goodness naman. Sabi, Sarah, bakit tumatawa ka dyan sa likod? Hindi po, Lord. Because of Abraham, hindi siya pinatay ng Panginoon. Ang kaharap niya, God in flesh. Mula sa pag-aalinlangan, papunta sa unti-unting paglago ng pananampalataya. Word on top of word. Sarah, manalig tayo sa Panginoon. Sinabi niya eh. Sige na nga, makatahi na nga ng mga baru-baruan. Sige na nga, makatahi na nga ng mga lampin at kung ano-ano pa. Si Abraham ay gumawa na ng stroller, gumawa na ng kuna, nililibak na sila ng mga tao. Oh, Abraham, imposible yan. Diba, 75 years old ka na. Ano yung sinasabi niyo magkakaanak? Baka ampon. Sila Brother Branham, dinali din ng ganyan. Sabi ng Panginoon, ako rin magkakaanak pa ng isang lalaki na bunso at papangalan ng Joseph. Buntis noon si Sarah. Oh, hindi yan, hindi magkakatotoo yan. Maraming critics. Lumitaw, babae, sabi ng mga, tamo na, mali. Josephine siguro, hindi Joseph. Sinabi ba ng Panginoon na ngayon na? Sinabi ba niya na yung pinagbubuntis na yun na ang lalaki? Dumating ang panghuling anak. Last na talaga yun. Si Joseph. Can you say amen? Hallelujah. Lahat tahimik. Kaya maraming critics. Maraming critics sa ating paglilingkod. Minamasdan ang ating buhay. Tinitignan nila. Totoo bang bribe yan? Totoo ba ang mga manifestation yan? Nakamasid. Iniintay ang fruits ng manifestation ng body. Nakamasid sila. I believe with all my heart na hindi tayo pababayaan ng Diyos na mapahiya. Tayo ay word made flesh. Our body will materialize around that word. Kagaya ng isang tao nagtatayo ng bahay. Nagtatayo ka ng bahay mula sa simula. Pagmamasdan ka ng mga tao, ay, hanggang simula lang yan. Tignan mo. Mabubuyang-yang yan dahil walang pera. Ganun po, mga kapatid, ang kapaligiran. Tingnan mo yan, nagtatayo. Laki-laki pa naman ang poste. Sa tingin mo kaya, matutuloy niya yan sa mahal na materialis. Marami mga critics. Pero kung may faith ka, ang iyong promise ng Diyos sa iyo ay magmamaterialize. Patuloy kang lalakad. Patuloy kang tatakbo. Hindi, matatapos to. Anyway, anyhow, matatapos to. Hindi ako bibitaw. Pag natapos ang bahay, natapos kinasihan. Maaring totoo nga. Maaring word made flesh nga sila. Can you say amen? Nakatingin sila sa ating outward manifestation. I believe with all my heart
Yung quickening power na nasa atin, yun ang tutulong sa ating mga kahinaan. Yun ang tutulong sa ating mga shortcomings. Yun ang magbibigay lakas sa atin sa time na tayo'y nanghihina. Sa time na tayo'y susuko. Yun ang magbibigay sa atin ng tinatawag na boldness para harapin natin ang ating tinatawag na kamalian. Diba? Para sabihin natin, I am wrong. Yun ang magbibigay sa atin ng zealousness. Yung tinatawag na quickening power. Yun ang magbibigay sa atin ng katapangan na harapin ang salita ng Diyos. Diba? At pawiin ang kaduwagan sa salita. So, yun ang all in all. Yung lahat ay ang message na ating binubulay-bulay every gawain, every fellowship. Because every fellowship na ating ginagawa, nandiyan dyan yung tinatawag na quickening power. Nagmamaterialize sa atin sa mga awitan, sa mga papuri at mga panambahan. Ang quickening power, magbibigay siya ng joy para mag-invite sa church. Ang quickening power, magbibigay siya ng kagalakan para mag-share ng mag-share, mag-testify ng mag-testify sa mga nililid sa iyo ng Panginoon na kausapin. Ang quickening power, magbibigay siya ng kagalakan para umawit, para magpatotoo, para i-share ang message na to sa iyong mga nasasakupan. Ang quickening power ang magbibigay sa iyo ng kabanalan. Hindi yung tinatawag na letter o law. Kundi ang magbibigay sa iyo ng obedience ay ang quickening power. Naunawaan nyo mga kapatid, kaya hindi natin dito pinipilit, hindi natin inuobliga ang sino man, kundi iniintay natin sila na magkaroon ng fruit of manifestation ng quickening power sa kanilang buhay. Ang quickening power din ang magbabody change sa atin. One of this day, ang revelation, ang rapturing faith na atin natanggap na to, ito ang mag-change. Magbabody change sa atin one of this day. Paano na body change si Elisha? Dahil sa faith. Sabi ni Elijah, pag nakita mo ako na inagaw ng Panginoon, pag nakita mo ako, pag nakita mo ang sundo na chariot of fire, ay mapapasa iyo ang iyong kahilingan. I want the double portion of your spirit, sabi ni Elisha. So, sa isang taong naghahangad ng rapture, sa isang individual na ang faith ay rapture, hindi ito gumigive up. Hindi ito bumibitaw sa mga pagsubok o mga trials. Patuloy siyang kakapit. Ay may mga critics sa Jordan, sa Gilgal. Oh, Elisha, alam mo ba na aagawin na si Elijah? Oo, alam ko, kaya nga sumusunod ako eh. Kahit saan siya magpunta eh. Pagdating sa Jordan, sa Gilgal. Oh, Elisha, alam mo ba na aagawin sa iyo si Elijah na yung leader? Oo, kaya nga sumusunod ako eh. Ay yung rest, mga kapatid ng mundo, walang pakialam sa tinatawag na pagsunod sa mensahe. Alam nila may prophecy ng rapture, alam nila may pag-agaw, pero hindi sila sumasama sa messenger. Sinong sumasama sa messenger? Ang bride. Type ni Elisha. Can you say amen? Kaya sa kanyang pagsunod, yung quickening power ay lalong nagiging stronger every day. Hanggang mapil niya yung presence, bumaba ang chariot of fire, nakita niya. Inagaw, kinot up si Elijah. Diba? Then, napa sa kanya ang double portion ng Spirit. The same din ang revelation ng rapture. Kung tatangan tayo rito, mamumuhay lagi sa bawat salita na to, ikuquicken tayo, mga kapatid, ng mensaheng ito. Ito mag-change sa atin. Ito magbibigay sa atin ng body change. Alam niyo ba, ang healing ay isang maliit na bahagi ng body change? Ang healing. Diba? Pag may sakit ka, ang faith mo, gagaling ka. Magmamaterialize yung faith mo sa iyong katawan. Magpapasubject ang diseases. Aalis, bibitaw. Then lalakas ka, lulusog ka. Can you say amen? Yun yung tinatawag na quickening power. Can you say amen? Kaya yun po ang ating panghawakan sa kanyang salita. Hallelujah. Darating ang time, sa pangangara lang, gagaling ka na. Hindi ka makapagbigay ng prayer request kung may sakit ka. Umupo ka lang, nakinig ka lang ng sermon.
Wala na akong lagnat, pastor. Dahil yun ang faith mo. Nakinig ka lang, umupo ka lang ng sermon. Diba? Na-receive mo na ang yun tinatawag na complete healing. Can you say amen? Kaya narito po mga kapatid sa bride ang all in all. Kung ang quickening power ay nasa atin, ang lahat na ng ating pangangailangan ay nandyan na. Ikuquicken na lang ng Diyos yan unti-unti ang lahat ng ating pangangailangan. So God bless you all. Pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. At sa ating pagwawakas, kung may mga prayer request po tayo, ay ating pong idulog. Mawit muna tayo ng isang awit.